May mga pintuan sa mundong ito na mas mabuting hindi buksan. Ngunit, andito ka, naglalakad sa dilim, at naghahanap ng sagot. Pero hindi lahat ng mga pintuan ay daan palabas. Ang iba, daan patungo sa mga bagay na hindi mo dapat makita. Kung tatawid ka dito, tandaan mo, hindi lahat ng pumapasok nakakalabas. So enter, if you dare. Ang mga lumang pasilyo ay palaging may mga kwento. Mga kwentong hindi laging dapat alamin. Bakit ka nandito? Ano ang nagtulak sa'yo para pumasok sa lugar na to? Sa bawat sulok ng lugar na to, may mga tanong na hindi mo gustong malaman ng sagot. So, tanungin ko na lang kita. Sure ka ba? Ikaw lang ang nandito. Ngayon, handa ka na bang tumuloy? Sa mga kwentong to, hindi lang sila ang gumagalaw. Minsan, pati ikaw ay napapasama. Sa likod ng mga mata natin, may mga kwentong nakatago. Mga kwentong patuloy na bumabalik, lalo na pag natutulog tayo. Ang takot ay nananatili kahit sa ating mga panaginip. Magandang gabi sa inyong lahat. Siguro familiar na kayo sa akin. Or baka nakita na ninyo ako sa mga ilang animator sa YouTube. Kung hindi pa, then let me introduce myself. Hi, ako si Crimsonia, but you can call me Crim. Ngayong gabi, may ikukwento ako sa inyo. Alam niyo ba yung feeling na gising ka, pero hindi mo maigalaw ang katawan mo? Yun ang tinatawag na sleep paralysis. Ito yung para kang nakaipit sa kalagitnaan ng paggising at pananaginip. Alam niyo ba? Nakakatakot siya kasi yung tipong aware ka sa paligid mo. Pero yun nga lang, hindi ka makagalaw. Tapos minsan, nakakita ka pa ng mga weird figures or shadows sa paligid mo. May mga mukha, merong ding wala, or baka imahinasyon lang natin. Tapos minsan, parang may nakapatong pa nga sa atin na mabigat. At ayun, hindi tayo makahinga. Hindi lahat nakakaranas nito. Pero kung na-experience mo na, alam mong sobrang intense siya. Well, actually, isa ako sa nakakaranas ng sleep paralysis. And I've experienced this a couple of times. And ito yung experience na hindi ko talaga makakalimutan. So, let me share 2 of those experiences with you. Hindi ko alam kung masasabi ko na sleep paralysis ito or more on hallucination lang. Kasi naalala ko nakagalaw pa ako ng onte nung nangyari ito. So the first time na na-experience ko ito ay yung nag-sleepover kami ng mga pinsan sa bahay. Siguro mga late night o hating gabi na yun, nakahiga na ako sa kama. Tapos habang natutulog ako, bigla kong naramdaman na parang parte ng katawan ko, hindi kong maigalaw. Pero aware pa rin ako sa surroundings ko. Sa una, I was confused, but little did I know na mas lalo pang lumala yung sitwasyon na yun. I rolled to my right side, kahit feeling ko frozen ako. Binuksan ko ang aking mga mata. Pagtingin ko, may nakita akong black silhouette. Walang mukha, at slowly but surely, dumidiretso siya sa akin nung nag-eye contact kami. I rolled back to the left side, thinking na baka namamalikmata lang ako. Pero when I rolled back to the right, andun ulit siya. Same figure, same chant, pero mas lumapit na siya sa akin. At this point, natatakot na ako. Pero hindi pa rin ako makagalaw na maayos. After ilang beses kong pag-roll, lumapit
na siya ng masyado. Halos katabi ko na. And I was terrified. So pinilit ko na lang sarili ko to roll to the left again. And after that, nawala na siya. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero after a few minutes, kaya ko na ulit pagalawin ng katawan ko. Looking back, di ko alam kung hallucination lang yun or baka lang may pagkakataon na nagkaroon ng uninvited guest sa bahay tuwing sa araw na yun. Ang pangalawang experience ko naman ay nangyari na medyo recent lang a few months ago. Habang nakahiga ako sa tiyan ko, bigla na naman akong nagising pero hindi ako makagalaw. This time, ibang klase siya kumpara sa unang experience ko. Parang may mabigat na bagay na nailagay sa likod ko. As if may anvil na nakadagan. Hindi ako makahinga ng maayos at hindi ko kayang tumihaya or gumalaw o makapagsalita. This felt different, like something was pinning me down on purpose. At dun ko na nalaman agad kung anong nangyayari. Sleep paralysis na naman to. Ang naisip ko pa nga, paano kung bangungot to? Kasi sa mga kwento, bangungot is when something supernatural sits on top of you while you sleep. Overthinker pa naman ako, which makes it all the more scarier. Sinubukan kong gumalaw, pero wala. Wala akong magawa kundi maghintay. After a while, nawala na yung bigat sa likod ko, and I could move again. Pagkatapos, I just stared at the ceiling, processing what just happened. Sa totoo lang, nakakatakot pa rin isipin, especially kung may something na umuupo sa akin o baka imahinasyon lang. Pero at least, natulog pa rin ako after, diba? At doon nagtatapos ang kwento tungkol sa aking experience sa sleep paralysis. Iba-iba pala talaga yung manifestations, no? And kahit alam mo na sleep paralysis siya, hindi pa rin maaalis yung takot. Para kang nilalaro ng utak mo, especially when you're at your most vulnerable point. Kayo ba? Have you experienced sleep paralysis? Share niyo yung stories niyo sa comment section. And if you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa susunod kong stories sa future. Thanks for watching, and ingat lagi. Baka may makasabay kayo sa pagtulog niyo mamaya.